masayahing tao yan si paring Jeff. Simple lang din. Lahat binabati niyan. Mabait na tao yan. Si paring Jeff, mahaba pasensya niya pag naglalaro. Magaling maglaro yan. Idolo nga lahat dito yan. On and off the court, same lang naman. Same lang kung ano yung attitude niya sa loob ng court. Ganun din sa labas. Lahat binabate. Lahat okay yan, okay. Hindi kayo iiwan yan. Kahit saan laro, kahit sa dayo, sa laro kung may mali, nasa likod ka niyan, hindi yan mangiiwan. Lalo pag taga-bukid ka. Good, all goods yan, all goods. Napakaaga pa rin ng pagkawala mo. Fly high, gabayan mo lang lahat yung iniwan mo, yung anak mo at asawa mo. Pati na rin yung New Bukid. Siguro naman, itutuloy ng anak mo yung nasimulan mo na sa laro. Yun lang, pare. Rip NB 19. Pare Jeff, since bata, magkakilala na kami. Napakamasiyahin lang. Wala akong masasabing iba dyan, kundi napakabait na tao niya, napakalambing. Kahit sa magulang, nakita ko kung paano sila maglambingin ng magulang niya. Napakasweet niya, lagi nakahalik yan. Kaya wala akong masasabi iba kay parang Jeff, napakabait niyan. Kaya saludo ko sa taong yan. As a player, ganun din, simula nung bata, alam ko na kung paano maglaro yan. Kung maglaro yan, parang huling laro na kasi parang laging championship ang laro yan. Gusto niyan. Ngayon, 101, 102, 105% kung lumaro yan. Kaya sa laro, wala akong tulak kabigin yan. Kaya hindi mo masasabi na minsan tinamad maglaro yan. Talagang pagdating sa laro, hardworking yan. Tsaka magaling talaga maglaro yan. Si Jeff, si parang Jeff, yun nga, napakalambing yan. Every time magkikita kami, nasa labas, nasa court man, nasa tambay, dadaan sa harapan ng bahay. Nakakiss yan, laging kikis ako niyan, halalambingin ako niyan. Kahit sa chat, may I love you sa akin yan. May I love you siya sa akin. Nakahalik. Ganun lang, sa araw-araw, masaya ako. Pag nakikita siya, kita ko naman, masaya pag nakikita niya rin ako. Kaya, lagi nakayapos siya sa akin. Walang araw na hindi kami nakita na hindi na ako inalikan niya. Kaya, I love you, pare. Pare, dapat, alam ko naman darating sa buhay ng tao yung ganyan. Pero, ang pinakamalaking question ko talaga, bakit ganitong kaaga? Sana may malaking plano si God kung ba't nangyari to. Sana hindi pa siya nawala ngayon. Kaya parang Jeff, kung nasan ka mga ngayon, pare, I love you, pare. Alam kong love mo rin ako. Mga anak mo, titignan ko rin sila, pare, paglaki nila. Ayoko mga ako, pero titignan ko din ko sila, pare, para sa'yo. Alam kong gusto mo para sa kanila na lumaking mabubuting bata. Yung may tutulong ko, pre, mamimiss kita, pre. Miss na kita, pre. Salamat sa'yo sa mga challenging na laro, mga challenging na one-on-one natin. Salamat, pre. Ingat ka dyan. Ingat kami rito. Bantayan mo kami lagi, pre. Salamat. Saludo, pre. Salamat. Salamat. Mabait siya. Palabati. Maraming kasama, maraming kaibigan. Mabait sa magulang. Tsaka malambing. Simpleng tao lang yan.
Hindi siya mayabang. Masayahin tao. Marunong makisama. Hindi ko makakalimutan dyan yung tawagan naming amain. Yung biro niya na babanggain ako, yayapusin ako. Hindi lang din sa akin ginagawa. Sa buong tropa din niya. Ganyan siya. Hindi siya madamot. Mapagbigay na tao yan. Ang amain ko, alam ko namang nasa alam ko nasa maganda naman siya ngayon. Kasi hindi naman siya masamang tao, di ba? Kaya alam ko na nasa panig pa rin siya ng Diyos. At masakit man sa akin, masaya na rin ako kasi makakasama niya uli yung mamit dati niya doon. Hindi kita makakalimutan ang main ko. Tagal natin magkasama, magkaibigan. Kahit kailan hindi mo ako binastos. Nirespeto mo ako, hindi lang bilang tiyuhin. Nirespeto mo rin ako bilang kaibigan. Pero pinasasalamatan ko lahat ng magandang ginawa mo na nabubuhay ka. Mahal ka namin, mahal kita, main ko. Si Jeff, nakakababata ko yan. Maliit pa lang kami. Naglalaro na kami basketball. May time na nung bata kami, nagkahabol lang kami dyan, nagkakarera ng takbuhan. Isa sa napakabait na kabarkada, kumpare, kaibigan. Sobrang bait niya talaga. Wala kaming masasabing tropang NB sa kanya. Sobrang talagang nakakabigla ang nangyari sa kanya. Si Jeff, pagkakampi mo sa basketball, hindi ka panghihinaan ng loob. Hindi ka mawawala hindi ka masisira. Basta sa kanya, laro lang. Hanggat kayang manalo, pipiliting manalo. Ganyang kadedikasyon si Parang Jeff kung maglaro ng basketball. Nung hindi ko makakalimutan, nung kami mga bata pa lang, naglalaro kami dyan. Tindahan pa nila Nanang Ising, nila Tatselo. Kaya naglalaro kami ng habulan, nagtatakbuhan, tapos sa mga paliga, sasali kami ng basketball. Yun ang hindi ko makakalimutan na nakasama ko siya. Kahit na ilang liga lang ako nakasali, talagang napakasarap kasama ni Jeff. Kaya nakakalungkot. Pero sana pa rin, Jeff, gabayan mo kami na iwan mo, aming mga tropa mo, pamilya mo. Nakakalungkot, pero talagang ganyan ang buhay. Alaala na binigay mo sa amin, sa buong tropa ng NB. Salamat. Ang pagkakakilala ko kay Jeff, napakabait na tao niyan. Kahit sinong makaharap na tao, kahit sino binabate, kahit matanda, kahit mga bata, kung batiin yan, talaga na hinahalikan pa nga kahit na sinong trope. Sa akin, Jeff, napakasimpleng tao. Masiyahe, masigla, minsan may pagka-joker. Kilala ko sa akin, Jeff, mula bata. Kasama ko na yan dahil talagang ako, tito niya. Napakasimple niya, napakabait. Pag siya namate, tago sa puso kahit kanino. Napakahusay. Wala kang masasabi sa paglalaro ng basketball kay Jeff. Kaya kahit may trabaho yan, uuwi yan para maglaro lang kami. Talagang hindi uma-absent yan kahit sa laro. Kasi gusto ni Jeff na pumasok kami sa semis eh. Talagang gusto niya na mag-champion kami. Akin, Jeff, pagdating sa basketball, kung sa bukid, siya na ang GOAT. Greatest of all time. Walang question sa akin yun. Kita naman natin eh.
Ilang beses siya nag-MVP. Talagang mahusay siya kahit sino magsalita, kahit sa nakakapanood, kay kalaban niya, kakampi niya. Basta sa bukid, sparring Jeff, ang GOAT para sa amin. Mabuting asawa, mabuting ama, mabuting pinsan, mabuting pamangkin. Halos wala kang masasabi sa kanya eh. Hindi lang ako yung nakakapagsalita ng ganito, ang dami namin. Ako, hindi malilimutan yung hindi kami naghihiwalay sa team. Lagi akong kakampi ni Jeff sa paglalaro. Lagi kami magkasama sa team, hindi kami hihiwalay. Nakita ko yung paano lumaki eh. Nadyan tayo na maliit dyan, nauuto ko yan, inuuto ko yan. Siyempre, yung magkakasama kaming nilalaro-laro ko yung mga yan, kinagalit ko. Ayan dyan lahat. Sana para nasa magandang kalagayan ka lang. Hindi ka namin malilimutan. Hanggang sa huling dito sa lupa, hindi ka namin iiwanan. Andito lang kami lagi sa'yo, para. Jeff, alam ko, masakit sa amin, pero iniisip ko na lang, alam ko, masaya ka na rin. Sama mo at mamit daddy mo, si Kuya Leone, si Ate Demi. Yun na lang iniisip ko, kaya kahit pa paano, nawawala-wala yung loko. Dito sa kinakabahan ko, pare, dito tayo madalas magtawagan eh. Dito ka nakatambay, dadaan ako. Halos araw-araw, gabi-gabi. Alam mo yan, pare. Walang tigil ang batian natin. Pare, maraming salamat sa lahat ha. Napakabuti mo sa amin lahat. Mahal ka namin, pare Jeff. Hindi namin iiwanan. Sa tuwag bang NB, pare. Mahal ka namin. We love you. Si Jeff Smoke. Magkakilala ko Jeff Smoke. Yan ang taong napakabait na kada saan kami magkita niyan, lagi akong binabati niya. Masarap kalaban si Jeff Smoke pagdating sa basketball. Napaka diehard maglaro niyan. Buwis buhay kung maglaro. Talagang pagka may ang kalaban niyan, talagang binibigyan niya ang lahat. Jeff Smoke. Napakabait. Lalo na pag sa pamilya niya, talagang wala akong masasabi. Kahit sino, walang masamang tinapay sa kanya eh. Sa pagkakakilala ko sa kanya lahat, binabati niya. Hindi niya palalagpasin kung sino yung taong nakikita niya. Na hindi ko siya makakalimutan. Yung araw-araw niya akong binabati. Lagi niya akong araw-araw pinipeace bomb. Kung saan kami magkita, ayun ang mamimiss ko sa kanya. Jeff, natapos ang era natin. Kasi umalis ka na eh. Hindi natin tuloy natapos itong paglalaro. Kaya pala, nung huling laro natin, binigay mo na lahat. Ayun pala yung huling makakalabang kita. Salamat sa'yo sa lahat. Kung nasaan ka man ngayon, doon na lang natin ituloy yung laban. Pero papasalamat ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Napakabait na tao. Akin si hindi naman ako ganun katagal talaga sa bukid, pero si Kuya Jeff, talagang hindi pa pwedeng hindi ka babatiin talaga niyan. Si Kuya Jeff, sobrang bait na tao, pero makikita mo talaga sa kanya yung angas talaga ng Si Jeff, napakabait mong laro yan. Kahit hindi niya kakilala, o tayo man, talaga ng laro lang si Kuya Jeff. Sports. Si Kuya Jeff, yan eh. Kumbaga, kung aanin mo si Kuya Jeff, yung laro niya, nire-respeto niya yung kalaro niya. Hindi sa pag kunyari, pag bata kalaro niya, hindi nagbabago laro niya. Kung kahit ang kalaro niya lang mga bata, hindi ganun kalakasan, yung laro niya talagang stable, talagang malakas. Walang bata, walang mahina sa kanya, talagang pwersa talaga lagi si Kuya Jeff. Tuwing dadaan niyang pauwi, lagi kang binabati ng everyday okay.
Kaya ang masasabi ko lang kay Kuya Jeff, yung binistay mo kay Jeff, nahalo ko na. Yung sa akin naman, si Kuya Jeff. Si Kuya Jeff kasi yung last full show eh. Si Kuya Jeff yung huling-huling uuwing sakyan eh. Sa bukid. Daraan niya si Kuya Jeff, mga launa, mga 1:30, ganon. Si Kuya Jeff ang huling sasakyan eh. Pag dumaan si Kuya Jeff, ibig sabihin, wala lang susunod na sasakyan. Yun lang talaga. Tuwing madaling araw siya, huling-huling babate. Kuya Jeff, kung nasa niya yun, gabayan mo yung mga anak mo, pamilya mo, sana lagi kang nasa tabi niya. Sa akin eh. Kuya Jeff, hindi ka na mawawala sa sa taga-bukid, hindi lang sa taga-bukid, sa taga-bule. Kung nandirito ka man, makikita mo sana kung gaano ka kamahal ng mga tao sa bule, lalo-lalo sa bukid. Ang pagkakakilala ko kay Kuya Jeff, hindi siya suplado. Napakapalabati niya. Pati mahilig siya magsalita, I love you. Yun. Kung sa klaseng tao, isa sa pinakamabuting nakilala ko si Kuya Jeff. Sa court naman, malakas talaga maglaro yun. Pag nadayo talaga kami, siya talaga pandiinan namin eh. Hindi ako napapahiya ron. Magaling si Kuya Jeff. Pang MVP talaga yun, kaya tama lang yung pinarangan sa kanya. Binigay. Alam mo, miss ko doon yung top board niya na halos mawasak yung board. Oo, totoo yun, dito sa bukid. Oo yun, halos mawasak ang board pag nagka-top board yun. Ang hindi ko malilimutan kay Kuya Jeff, pag-yayayain niya kami na laro tayo. Sabado o kaya linggo. So ako, sabi niya sa akin, tara Nick, laro tayo. Ako, magtatawag ako ng kampi na para mabuo lang kami. Tapos yun, siyempre kami, mga tiga-bukid kasi hindi kasi mamili ng kalaban yan. Talagang kung sino yung dating namin, kung sino yung mag-amo sa amin, papalagan namin. Ang message ko na lang dyan, para sa pamilya na ni Kuya Jeff na naiwan. Basta tiga-bukid, hindi para iwan ang sama ng bukid. Basta nandito kami sa likod, hindi natin para pabayaan yung naiwan niya. Kasi pamilya tayo dito sa bukid eh, hindi tayo para mag-iwanan eh. Yun lang, gusto ko lang paramdam sa kanya na yung naiwan niya, hindi para iwan natin. Si Kuya Jeff, napakabait na tao. Simula nung pagkabata pa ako ay talagang na yan. Pigdaraan ka, hindi pwede hindi ka babatiin. Lalo pa ngayon na nawala ako dito sa Bule, sa bukid. Almost 10 years. Nung pagkabalik ko dito, nung nakita ko siya, talagang nakilala pa rin niya ako. Talagang, Kuya Jeff, ganun kagad sa akin, tas peace bomb. Pagiging player, isang top board lang, Kuya Jeff. Alam mo na yun. Ganun kalakas yun. Kay Kuya Jeff, fly high idol, rest in peace. Pagkakakilala ko kay Jeff, bilang tao, mapagmahal sa pamilya, sa mga anak, sa asawa, sa mga kapatid. Si Kuya Jeff bilang tao o player, sobrang competitive, idol, competitive, talagang mabait sa loob ng court. Kahit hindi naman sa loob, on and off the court, sobrang bait, gaano kalakas maglaro. Tatlo lang kasi yung idol ko talaga dito simula nung bata ako sa atin sa bukid eh. Siyempre, si Kuya Darrell sa basketball, si Kuya Mike, Protasio, at si Kuya Jeff Protasio. Silang tatlo lang yung talagang idol ko dito na nakikita ko na dati nung mga bata kami. Nung bata ako na sila yung gagayahin kong maglaro, sila yung talagang role player para sa akin. Hindi ko makakalimutan na kasama si Kuya Jeff. Siyempre, yung paglalaro natin ng basketball sa bukid, sa ganong edad niya, nagiging magkakalaban, magkakakampi pa rin natin siya. At siyempre, yung pagsuporta niya sa kami bilang sa SK, na paligan namin, na lagi siya nandun. Nung naging successful nga yung paliga, nung nakaraan taon, siya agad yung unang-unang bumati sa amin o sa akin ng congratulations sa
magandang liga. Although wala namang perfectong liga. Pero si Kuya Jeff yung unang-unang bumati sa akin ng congratulations sa napakagandang liga. Kuya Jeff, maraming salamat sa mga iniwan mong alaala sa amin. Siyempre, maraming salamat sa pagiging mabuting ama sa iyong mga anak. At bilang sa aming mga taga-bukid, bilang inspirasyon namin sa basketball, hindi lang sa basketball, sa pagiging mabuting tao, mabuting kapatid, mabuting magulang. At syempre, on and off the court, talagang mabait si Kuya Jeff. Kahit sabihin mong ibang lugar sa Bule or ano, parang wala yung stigmata niya sa atin sa Bule na pag taga onsite ka, pag taga Manatra ka, yung hate, wala yung ganun sa kanya. Isa siyang mabuting tao, mapalakaibigan, walang masamang tinapay sa kanya eh. Laging naka-I love you, lalo sa aming mga pinsan. Talagang so super bait, masyado maalahanin. Pag kami konting problema, lagi siya si-advise. Ayaw niya ng kalungkutan, ang gusto niya lagi kasiyahan. Klaseng tao na mapagmahal. Tapos talagang mahal niya basketball. Lagi, magsimula pa kabataan niya, talagang sobrang na magmahal sa basketball. Gusto niya lagi mag-champion, gusto niya lagi manalo. Although minsan nga nakatalo, pero ang puso niya sa laro, sobra, hindi matatawaran. Pagsimula sa matanda rito, hanggang sa mga kabataan, masasabi na sobrang galing niya maglaro. Pang-8 beses niya na nag-MVP ngayon, na siguro naman, sukat na yun para masabi siyang isang napakagaling na player. Marami akong mga na hindi malilimot ang kanya. Tulad ng pisa ko nga siya, tapos sabi kami lumaki. Ako yung parang best buddy niya. Sa amin siya natutulog, sa kanila ako natutulog. Kung ano yung puntahan niya, nandun ako. Tsaka kung ano yung kinakain niya, talagang kakainin ko rin. Talagang bukod pa talaga sa pagiging magkapatid ang turing niya sa kami sa isa't isa. Pisan, halos hindi ako makapaniwala na wala ka na, pero kailangang tanggapin eh. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin, hindi lang kami, pamilya mo, halos buong taga-Bule, mahal na mahal ka. Tulad nga ng sabi ko kanina, walang masamang tinapay sa'yo, lahat binati mo. Lahat nagdadalamhati sa pagkawala mo, hindi sila makapaniwala na wala ka na ganun kasimpleng lang, na nawala ka. Sana kung saan ka man naroroon ngayon, sana masaya ka na sa piling ni Lord. At huwag ka na mag-alala, hindi ka na makakalimutan, lagi ka na nasa puso namin. Hindi lang kaming pamilya mo, kundi buong taga-Bule. Sobrang bait niyan, yung pinsan ko niyan. Naging kakampi ko yan sa NB. Yung time na naglalaro kami ng basketball. Sobrang bait talaga. Yung time na nakasama ko siya, yung time na naglalaro kami, gusto niya laging manalo. Yun yung goal niya sa sarili niya. Pete, kung nasaan ka man, nabigla kami sa lahat ng mga nangyari. Yun. Hindi mo dapat kahinat naman to. Mabait na tao, very motivated, lalo na pagdating sa work. Marami siya masyadong words of wisdom, lagi na pinapayo sa amin. Yung pagod kasi hindi namin nararamdaman pagkasama namin si Sir Jeff. Kasi masayahin siyang tao eh. Sobra. Kumbaga parang yung pagod namin naiibsan, lalo na pagka nandiyan si Sir Jeff. Kasi siya yung klase ng taong pasasayahin niya kayo kahit sobrang pagod na pagod na.
Same lang. Yung problema mo sa bahay ay Sir Jeff kasi wala siyang ganung trait eh. Masaya siya palaging kasama. Parang walang dull na ano sa akin. Walang dull moments. Sa leader naman, may leader. Tsaka ano, hindi lang siya basta leader eh. Leader siya, oo, pero dume-level siya sa amin. Hindi niya pinapakita sa amin na, oh, boss ako, manager niya ako. Hindi, walang ganon. Kumbaga parang sa kanya parang pantay-pantay ka. Tsaka gusto mo siyang gaganamin. Yung respeto, sabi nga niya, yung respeto, in-earn yan, hindi yan basta-basta binibigay. Sa inuman, Sa birthday. Mas kahit anong, ay kung sinong may birthday na staff, lagi siyang nandito. tsaka mas sorpresa kasi si Sir Jeff. Pag may mga birthday sa amin, maano kasi siya pagdating niya sa mga staff. Sana, masaya na siya. Kung masaya siya, wala nang stress. Wala nang sakit. Mararamdaman. Tsaka masaya na. Kasi yun yung gusto niya eh. Naging masaya. Alam mo yung sana kahit nasa kabilang buhay na siya. Maalala niya pa rin kami. Kumbaga parang hindi namin siya malilimutan. Sana kami rin. Kahit nasa kung na kami malilimutan. Kasi sobrang biglaan. Sobrang biglaan. So, hindi kami nakapag. Bali si Kuya Jeff kasi, una kami nagkakilala niyan, bata pa ako, elementary. Kasi, kumbaga si Kuya Jeff kasi yung pinakalab ng ate ko. Pagkakilala ko sa kuya ko, sobrang mapagmahal niyan. Kung magbigay ng mga advices sa akin during the time na siyempre, lumalaki tayo. Halos siya lahat na nagturo sa akin eh. Mga malilit na bagay hanggang sa lumaki ako kung paano mag-alaga ng isang pamilya, paano makisama sa ibang tao. Bali si Kuya Jeff kasi nakilala ko na yan, kilala na napakagaling mag-basketball. Kaya dahil sa kanya, hindi man ako naglalaro talaga ng basketball, nahilig akong manood ng basketball dahil sa kanya. Siguro yung pinakatumatak talaga during may pamilya na ako dahil siya talaga yung nagbibigay ng advice paano ko aalagaan yung pamilya ko, paano hindi susuko sa hamon ng buhay dahil nga nakikita niya kasi minsan napapanghinaan ako ng loob pagdating sa trabaho pero siya tuloy-tuloy lang yung payo niya sa akin. And then way back 2020 nagkaroon ako ng COVID. Isa yata ako sa pinakauna nagkaroon ng COVID dito sa Bule, kami ng wife ko. Pero hindi siya natakot eh dahil sabi niya paano yung mag-asawa kung walang kapamilya na tutulong sa kanila kasi every time na kailangan namin siya, like simpleng kailangan ng tubig, pagkain, talagang dinadala pa niya sa bahay namin, not totally sa bahay, di sa labas lang before siya pumasok sa trabaho. And then during nasa trabaho siya, magbe-message sa akin yan, okay lang ba kayo? Kamusta yung pakiramdam nyo? Maglakasan nyo lang ang loob nyo para sa amin, para sa pamilya nyo. And then yung isang bagay talaga na tinuro ng kuya ko, lagi mo mamahalin yung pamilya mo kasi lahat ng tao, iiwan ka nila kapag walang-wala ka na. Pero yung pamilya mo, hindi ka nila iiwan. Yan, siyansap. Hanggang ngayon na talagang dinadala ko yun, tinuturo ko sa mga anak ko yung bagay na sinasabi ng kuya sa akin. Basta message na lang. Ayaw umiyak kuya kasi hindi ako makapaniwalang wala ka na eh. Sabi nga ng kapatid ko na tanggapin na lang natin na wala ka na kasi alam mo yun, nagme-message ka sa akin na proud ka dahil magkakabahay na ako. Sobrang proud ka kasi yung pinaka-goal ko para sa pamilya ko is unti-unti ko nang nabubuo. Sabi ko nga parang nabawasan yung excitement ko na magkakaroon na ako ng sariling bahay. Pero alam ko naman na
masaya ka para sa akin kung anong naging ako. Kasi since bata naman ako, ikaw yung nagturo nga sa akin kung paano yung tamang pakikisama sa ibang tao na hanggang ngayon, dadalhin ko yun kahit wala ka. Lagi mo tatandaan, kuya. Ikaw na nagsabi na ang pamilya hindi yan nag-iiwanan. Kaya ngayong wala ka na, bilang kapatid mo ako mag-aalaga, isa sa mag-aalaga sa ate, saka sa mga anak mo. Yung tinuro mo sa akin, i-adapt ko yun kay Lawaki, kay Juliana, kay Jacob, para masigurado natin na lumaki silang tama. Lagi mo tatandaan na mahal ka namin. Hindi lang ako, daang-daang mga taga-Bule, daang-daang mga nakasama mo sa trabaho mo, na kita mo naman, di ba, na gabi-gabi napakaraming pumupunta dito. And then, nakikita ko sa Facebook yung mga taong talagang sobrang tumataka sa mga buhay nila. Mahal na mahal ka namin, kuya. Sobra. So actually, mahaba-haba yung aming sinimulang pagiging magkaibigan hanggang ngayon. So, marami na nawala, marami na hindi namin makontak, pero but still, since 2009, nagkaroon na kami ng magandang bonding at pinaramdam niya sa akin na hindi ako iba sa kanya. Kahit malayo ang isa't isa sa amin, nakikita pa rin kami. So, madalas ito kasama namin, kami tatlo. Para kami mga tatlong itlog kung saan nagpupunta, saan kami nagsususuot. Si Jeff, bayaw ko siya. Kung i-describe si Jeff, hindi lang bayaw, kumbaga, para ko siyang tunay na kapatid. Siya yung naging mentor ko sa buhay, siya yung laging takbuhan ko kung may problema ako. Lagi siya niyan dyan para magpayo, para gabayin ako, family ko. Kahit anong oras mo tawagin yan, kung may emergency, may problema. Lagi siya nandiyan, kahit pagod yan, kahit puyat yan. Hindi ka tatanggihan, ni walang dalawang salita yan, talagang nandiyan siya sa'yo para makinig, para tumulong, ano mang bagay. Siya yung taong sobrang mapagmahal. Tunay na, hindi siya boss, as a leader pa nga siya yung leader na masabi mo na lagi nandiyan, guidance, mentor. Kumbaga, lagi kang alalayan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa trabaho, sa buhay. Kumbaga sa lahat, hindi ka iwala sa ere. Lagi mo siya kasama. Gaya ng sabi nga niya, bilang isang nakasama, no? So magamat magkaiba kami ng position, pero mini-mentor ko siya bilang, magamat ako yung nakakataas sa position sa kanya, pero ina-idolize ko siya sa paano siya makisama, hindi lang sa trabaho. Pero very strict yan sa trabaho. Very particular yan sa oras niya. So, ako man, sinasabihan niya, pare, medyo lumalampas ka sa boundaries mo, masyado kang mahigpit. Sabi niya, o nga pare, sabi ko nga, natingin mo, over ba yung delegation ko kanina? O pare, ito ganyan. Sige, tara. Kasi tayo sa labas. So, yun ang mga namin dalawa, banding. Tawagin namin to. Pag walang magawa, bubulihin namin to. So, ganun lang kami dalawa. So, sa pamamagitan ko, lumawak yung samahan namin. Hindi lang kami, kahit yung mga dating kaibigan, na-meet niya, mas naging close pa siya doon. Lagi siyang positive thinker person. At the same time, hindi siya yung taong na magsasabi ng negative sa ibang tao. Lagi iniisip, sila yan wala tayong magagawa. Para sa alam natin is, gawin natin to para sa pamilya natin at sa sarili natin. So in a short word, siya yung tayong motivator. A person na sa nakikita ko yan is naging inspirational sa mga nandito sa paligid. Mostly the family niya. Kami mga kaibigan niya. So, yun ang maganda sa kanya. Ako, pinakamagandang alaala, hindi niya ako kayang... Siya, athletic siya Pero isang bagay na kaya ko siyang talunin. Nung naglangoy kaming dalawa, 3 balik, hindi niya ako nahabol. Yun lang, sabi ko, sorry, mas magaling ako sa maglangoy. So, and then, yun nga, madalas, pinakakain ko siya ng ayaw niya. Hindi ko makain ng gulay yun So, kung ano pinagluluto ko, kakainin niya, masarap pa rin gulay yun. So, galit na galit sa akin yun kasi parang, walang niya ka, napainan mo ako. Hindi, pare, masarap yan. So, at pinakapaborito niyang kinakain na niluluto ko minsan,
Minudo, mahilig sa minudo yun. So, paborito niya yun. Pare, ikaw pare, hindi ka man So, actually, nasabi niya na yung mga rides nga namin na biglaan, na bagyo, yung mga unforgettable moment na hindi namin makakalimutan. Kasi lagi niya kami kasama sa yung kapatid ko. Siyempre, yung mga banding, mga family banding, swimming, inuman. Kasi lagi nga kami nagiinom. So, talagang kahit may problema ka, tatawa ka kasi talagang siya yung tipo na ayaw malungkot ayaw na malungkot. Kaya nga, pag nandun kami sa burol ayaw na malungkot. Kaya lagi Actually, pag niyayakap ako nung hinahalikan pa ako nung pare, I love you pare. Siya yung tao lagi naka-I love you Pare, bating ka ba? Pare, I love you pare. Lagi nakahalik, lagi siya nakahalik. Babatiin ka, lagi nakayakap, lagi nakahalik. Para sa kanya muna, sana masaya na siya sa yung family niya, yung mother and daddy niya sa kabilang buhay, sa kasama si Lord. Sa kapatid ko naman na naiwan, saka sa pamangkin ko, sana magpakatatag kayo. Nandiyan lang naman siya para gabayan kayo, kaya lagi na kayong prayin. Siyempre, lagi kayong magmahal ang magkapatid, lagi kayong mag-unawaan. Lagi yung isipin na ang father niyo, si EJ, nandiyan lang para sa inyo. Kaya lagi lang ingat, lagi lang dasal. Sa kapatid ko ng babae, bilang naiwang ina, mas kailangan tumatag ka para sa ano, dahil kailangan ka niya. At yun din ang gusto ni Jeff, na maging malakas ka para sa pamilya. Yun lang. May personal message para sa kanya, lalo sa mga, kung saan man siya naroon niya, hayaan niyang magiging mabuti ang may iwanan niya. Kasi, nandito kami, kapatid niya, kaibigan niya, ako, pangalawang magulang sa mga anak niya, kahit paano. So, very lucky ako dahil nirespeto din ako ng mga anak niya kahit paano. So, ang message ko talaga sa kanya is, huwag siya mag-alala. Nandito lang kami. So, sana kung magkikita-kita muli kami sa ibang pagkakataon. So, kung meron man akong papipilin, panibagong kaibigan ay siya pa rin. At isa siya sa mga naging best and friend and brother dun sa buhay na meron ako ngayon. So, yun na. Pagkakakilala ko sa kanya, talagang malakas ang maglaro yan. Isa sa mga idolo ko yan pagdating sa basketball. Tapos bilang tatay naman, parang tinitingnan ko rin siya o gusto ko siyang tularan gawa ng sobrang close siya sa mga anak niya. Limitado lang yung time na naging magkakampi kami sa liga dahil nga sila yung senior namin, kami yung junior. Pero pagdating sa paglalaro, halimaw. Walang malaki sa niya, basta nakapwersa na yan. Saring na agad aabutin yan. Kasi isa ako sa mga pinakabata na lagi niyang kakampi pag nadayo, o kaya may mga dayong taga-alabang, taga-sukat. Lagi kaming magkakampi niyan. Ako, si Bagets, si Smoke. Kahit napakaaga pa, nung umalis ka, alam ko mabigat din sa'yo, pero alam ko lumabang ka. Alam ko lumabang ka kasi yung unang hininga mo nung bumalik ka, alam kong lumalabang ka nun. Sunod-sunod yung hinga mong maliit na alam ko lumalabang ka nun. Tapos gumalaw ka hanggang daling ka sakay ka sa ambulansya, alam ko lumalabang ka. Huwag kang mag-alala, nakagabay lahat kami sa mga anak mo, sa pamilya mo. Nandito lang kaming tropang bukid para sa pamilya mo. Salute ako sa'yo, Smoke. Sobrang idol yan dito sa bukid. Lahat ng kabataan iniidolo siya. Si Kuya Jeff, isang simpleng player, may mabuting puso sa laro. Sa bawat game, hindi kasi sisingin yan, kahit na magkamali ka. Kahit dumayo kami, never akong pinagalitan o nagkaroon ng pagkakamali. Hindi ko makakalimutan sa kanya yung sinama niya ako sa laro niya. Actually, ito pa yung jersey na binigay niya sa akin nung naglalaro siya. Dala-dala ko pa hanggang ngayon. Dito siya nagtatrabaho sa The Picasso. Ito yung jersey niya. Papasyo. Sinama niya ako dito dahil sabi niya sa akin,
yung hindi niya napapakita dito sa Bule, doon niya ipapakita. Dahil dito daw sa Bule, kilala na siya at hindi niya kaya magyabang dito. Hey Jeff, alam ko nandirito ka lang. Ginagabayan mo lang si Lawaki, mga pamilya mo. Napakaaga pa ako, Jeff. Lahat ng kabataan, lahat ng tropang bukid, hindi makapaniwala. Pero alam namin na may dahilan ang lahat ng to. Kung nasan kami ngayon, Kuya Jeff, mahal na mahal ka namin. Napakabait na tao. Pagka makakasalubong ka, kahit naglalakad ka, nakamotor, naka-kotse, hindi ka babatiin. Nung bumagsak nga yan, magkakasama kami sa court. Mangiyak-ngiyak ko nung nag-collapse yan. Sa lahat ng mga kaibigan ni Jeff, maraming talagang nabigla dahil bata pa siya. Isa pa, napakabait niya, kaya marami nang hinayang. Kahit ako talagang halos hindi pa rin ako mapaniwala dahil sa laro lang na yun, parang bigla siyang nawala. Pero siguro may purpose ng Diyos kaya ganun. Kaya tanggapin na lang natin. Jeff, kahit na nasan ka man, sana gabayan mo yung mga anak mo. Tsaka yung pamilya mo, dahil hindi ka namin malilimutan. Mahal na mahal ka namin. Si Jeff, sobrang down-to-earth na tao. Napakadaling pakisamahan, pakipagayan. Tapos parang talagang mararamdaman mo na papakakuya siya sa'yo kahit na minsan lang kayo magkasama o magkausap. Sa akin, ano siya nagda-motivator, ganyan. Pugutan namin ng inspirasyon. Tsaka kumbaga siya yung mismong role model ng mga kabataan lalo-lalo pagdating sa basketball. And ano naman ng lahat ng tao yan. Yun, lahat ng generations ng hindi man taga-bukid o mga taga-labasan, sobrang gustong-gusto siya. Tsaka dahil nga sa galing makisama, mabate, tsaka yun, isa siyang malaking example para sa akin, sa pamilya, pagiging tatay niya, tsaka yung pagiging kaibigan niya sa lahat. Yung pinaka parang tumatak sa akin at saka pagkakilala. Wala akong parang negative na nakikita o Hindi sa kaibigan siguro or malapit na kaibigan ng pamilya namin, si Kuya Jeff. Miski naman sa ibang pamilya dito sa Bukay, halos lahat naman. Talagang napaka-open niya sa lahat. Parang talagang kahit hindi niya close, babatiin niya, kakausapin niya, makipagkaibigan, pala kaibigan talaga si Kuya Jeff. Sa akin, para sa akin na siya malambing tsaka open siyang tao. Kumbaga kung ano yung sarili niya, ina-express niya sa'yo Parang di siya naiya kung bata ka or anong edad mo. Sa amin kasi syempre, lumalaki ka sa kumbaga sa mundo ng basketball sa bukid. Siya, tuwing makakalaro mo siya, hindi mo mararamdaman na mas bata ka. Parang open siya sa'yo na parang nire-respeto ka rin niya, kaya mas madali mo rin siyang respeto. Sa pakikisama niya, sobrang galing niya. Although hindi niya ka-edad, mas matanda or mas bata sa kanya, lahat kasundo niya. Kung tutusin, si Kuya Jeff, isang legend na sa bukid, sa New Bukid. Talagang kahit sinong bata, siguro hinangaan talaga si Kuya Jeff. Kahit naman mga kasing tanda niya, hinangaan siya pagdating sa basketball. Ayun, sa akin naman, syempre, lumaki kami dito. Bata pa lang nanonood na ng basketball, na sumasama kay Papa. Pero hindi pa nga nag-aaral, nanonood na kami kay Jeff. Talaga pag naglalaro sila, inaabangan namin kung paano siya mamblangka, upboard, mga ganyan. Lahat ng galing sa kanya makikita. Kaya kumbaga, parang siya yung idol ng lahat ng bata dito. Yan. Kilala siya. Ako, ang tumatak sa akin, pagka may tao or may batang nagtatapboard dito sa buhay, parang siya yung pinakaunang taong maiisip mo. So, para sa akin, siya yung tapboard king dito sa lugar natin. Pinaka nagmamag sa akin o yung hindi ko makakalimutan kay Kuya Jeff is yung every time natataan ka sa labas. Habang umiinom siya ng Mountain Dew, itispapan ka niya, kakamustahin ka niya. Basta, mag-cross lang yung landas nyo, kakausapin ka niya. Ganun, hindi ko makakalimutan kay Kuya Jeff. Sa akin naman, ang hindi ko malilimutan kay Kuya Jeff, yun, tuwing nakakamusta siya, tuwing may laro yung mga bata, lalo pag nananalo kami, hindi kasi lahat nakaka-appreciate sa coach, siyang na-appreciate ng player. Pero syempre, as a player din ako ng bata, tuwing may laro kami maganda, makikita mo siya lumalapit, yung mayakap, pumupure, gano'n.
Kaya ramdam mong na-appreciate ka. Tapos dito namang huli, ng mga nagko-coach, ang kino-coachan ko na yung mga anak niya. Lagi siya nagchat-chat. Tapos pag nananalo yung team, lalo na nag-champion, tumatakbo siya, yung mayakap, nagko-congrats. Ay yung mga hindi ko bagay na makakalimutan kay Jeff. Sobrang solid, sobrang on and off the court, MVP talaga. Siguro sa akin naman yung support niya sa lahat ng players. Even though mga bata sa kanya, makasulidad niya yung maglalaro. Basta part ng Bukid team or representative ng Bukid, once available siya, talagang manonood siya. Kahit sino yung maglalaro dun sa court. Kahit yung mga sa Angry Birds team or other participants na players ng Bukid, talagang magtatanong siya at saka manonood siya pag available siya. Yun yung parang para kay Kuya Jeff, sobrang nakakabigla. Actually, nandun ako sa lugar na nangyari yung sa masyadong nakakabigla sa amin, siya kami. Hindi namin inaasahan na bigla na lang babawin yung buhay ng ganun na lang. Isang kasi sobrang bait mo eh. Malaki yung impact mo sa amin lahat. Actually, nung nalaman namin, sobrang nalungkot yung buong taga-buhay at labasan. Talagang nabigla kami na dapat pala hindi na lang natuloy yung laro para nandiyan ka pa rin. Kasi nalaman ko na ayun, sinugod ka na. Tapos nalaman ko na, akala ko lumaban ka eh. Akala ko nakalaban ka pa. Tapos nabalita ko na lang na wala ka na. Sobrang nalungkot ako, masakit sa loob, mabigat. Kahit na hindi ka namin kamag-anak, iba pa rin yung impact mo sa amin. Nakikiramay ako sa mga naiwan mo, Ilawaki. Sana maging malakas kayo sa asawa mo, sa kapatid mo, Ilawaki. Ayun lang. Sana maging masaya ka nandiyan sa taas. Hindi ka namin makakalimutan dito. Ayun. Ngayon sa akin, Kuya Jeff, napakalaking impluwensya mo sa buhay namin as a player, as a tao rin, siyempre bilang anak. Tapos sa'yo namin nakita lahat, pagiging role model bilang player, bilang pamilya. Siyempre, mas naging close din tayo mula nung napalapit sa amin si Lawaki. Kumbaga, dahil sa basketball, mas naging solid yung mga banding natin. Nakakabigla lang din kasi kilala ka dito na pinakamakisig eh. Kumbaga, pag sinabing Jeff Smoke, alam na kumbaga pinakamalakas, MVP. Kung tumalon, pinakamataas din. Sana gabayan nyo kami, Kuya, lagi. Tsaka yung mga anak mo. Sana gabayan mo si Waki, lalo sa pangarap niya. We love you, Kuya. Maraming salamat na naging role model ka sa amin sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lang sa basketball. Maswerte kami na may nakilala kami Kuya Jeff katulad mo. Kaya kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka na dyan at alam ko namang masaya ka hanggang hilingan ng buhay mo kasi nagawa mo lahat ng gusto. Ingat ka, lagi mo ng pag-iingatan ng pamilya at kami nang bahala, Ilawaki, Josie, Jacob, sa mga naiiwan mo. Nakasuporta naman lahat ng taga-Bullet at Abu sa pamilya. Pagkakakilala ko kay Jeff, mabait siya. Pagdating sa pamilya, maano siya, maalaga. Kalabate si Kuya Jeff, babanggayin ka bigla. Pag hindi mo nga kakilala, talagang mapapatrip ka eh, kasi lakas ng bangga eh. Kaibigan, masarap kasama si Kuya Jeff. Sana pag yung mga trip na, hindi mo naman na-expect sa kanya na gano'n siya eh. Tsaka motor, marami kang matututunan si Kuya Jeff. Dating sa nagseryoso, kaibigan, marami siyang may papayo sa iyo. Siya eh, isa siyang para siyang Iron Man siya ng Bukid eh. Malakas na katawan, talagang pag dumaretso, go hard to the basket. Walang mani-mani. Nung last time na nag-champion kami, nung Antigua Basketball League, yun
Ako kasi pinabata nun eh. Kaya sila Kuya Jeff ang mga senior namin. Si Kuya Jeff ang nagsasabi nun na, oh girls, dapat dapat ikaw mag-ano sa amin kasi ikaw pinakabata. Ikaw kailangan umabol sa ganyan, umabol sa ganito. Basta gawin mo lang yung yung laro mo, ibigay mo yung laro mo. Basta nandito kami, tiwala kami sa'yo. Message kay Jeff. Jeff, kung nasama niya yun, okay, nandiyan ka na. Batayan mo na lang sila Waki. Yan, sila Juliana, si Jacob. Kami na lang din titingin-tingin pag may mga mali, saway na lang namin. Tulad si Waki. Waki, may future si Waki. Supportahan lang, Jeff. Ayun lang naman yung kaya na ibibigay kay Waki. May mga opportunity, ba't di namin ibigay kay Waki, kay Jacob. Basta kami na bahala kay Jeff, kay Waki. Ayun lang kay Jeff. Okay, Kuya Jeff Smoke. Cool sa mga bata. Tropa ng lahat. Si Kuya Jeff, ano siya eh. Parang ayaw niya lagi magpatalo eh. Kahit pagod, diretso lang. Para sa bukid eh. Kasi parang mataas yung pride niya na dapat di tayo matalo. Ganon. Wala nang babati sa akin ng yeah! Tuwing alas 11, alas 12. Wala na. Kinuha na siya ni GOD. Nung huling shoot sa Lagapap, yung nanonood siya. Natin gumagawa tayo ng pre. Mas na yun yung pinakamasaya, pre, nakanood siya ng shooting natin. Salamat kay Kuya Jeff kasi sa kanya ko natutunan yung mga yung palabati sa streets eh. Yung mga tao, lagi niyang binabate. Kulang siya lagi. Kahit anong mangyari, di mo nga nakikita yan eh. Parang malungkot. Di mo siya makikita ng kunyari, nagagalit sa isang tao, hindi. Yun yung natutunan ko sa kanya. Salamat, Kuya Jeff. Bali ang pagkakilala ko kay Vincent Jeff. Siyang taong napakasaya. Masayahin, tapos siya, joker siya. Ayaw niya nung pagkasama mo siya. Ayaw niya yung malungkot. Gusto niya yung masaya kayo. Kaya ako sa totoo lang hindi kami nagkita na talagang nagyayakapan, halik sa noo, I love you. Yan yung mga di ko malilimutan sa pinsan ko. Kasi nung maliliit pa yan, mga kasakasama ko na sa lahat. Napakabuting tao, kaibigan, asawa. Kaya iniidolo talaga ng lahat. Pagka sa pausap mo siya, hindi mo mawala yung salita, I love you. Yung lagi ang sinasabi ng pinsan. Si Pinsan Jeff, nung pagkasama ko siya sa court, parang kami yan, parang isa siyang yung all-around player. Shooting, point guard, shooting guard, pwedeng forward, pwede rin sentro. Tapos all-in off yan. Parang si yan. Parang ang ko nga sa kanya, gusto niya Pete. Parang ikaw ang Dexcasi Thompson ng New Bukid. Kasi kung pag binibiyabit mo yung bola, kakalanin pa, kakaliway mo pa. Kaya kakaiba si Pinsan Jeff, ubod na las, walang katulad. Ako sa totoo lang maliliit pa nga yung kagaya na sinabi ko. Kung siya noon nakapag-asawa, walang pagbabago. Siya yung alam niya na merong problema, nandyan siya. Hindi kanyang iiwan. Kaya nga sabi ko, bihira yung taong ganito eh. Parang wala akong nakitang katulad niya na yung sweetness niya, walang masamang tinapay sa kanya eh. Kumbaga lahat kasundo niya. Kaya nga, yung mamimiss namin talaga siya kasi sa sobrang bait niya talaga sa kamag-anak.
yung mga hindi ko makakalimutan nung kami ni Lapisan Jet nung mga panahon na kasi kami ni Lapisan Jet kami magkakasama kami yan nung bata pa kami. Talagang kung saan kami pupunta magkakasama kami yan. Pagdating sa basketball, sa maliit na bola, kami na yan. Kami na naglalaro niyan. Tapos ang pasyalan namin dati yung araw dyan sa Ilorde, sa may swimming pool dati dyan sa Ilorde, doon kami naliligo niya natin sa Jeep. Siya yung unang dadive doon sa swimming pool. Tapos pagka sunod naman kami. So yun, talagang pagkasama namin si Pinsan Jet, hindi kami sasaya, pakasaya talaga kasama. Hindi ka lungkutan pagkasama mo yung tao na yan, grabe. Kaya nang mamimiss ko kay Pinsan Jet. Kaya, siyempre, hanggang ngayon, mahirap man tanggapin, di ba? Ganun talaga ang Panginoon na nagdesisyon na, di ba, makapiling siya, di ba? At ano naman, kung hayaan mo, Pinsan Jet, huwag kang mag-alala, nandito lang kami para sa mga sa asawa mo, at kay Juliana, at sa dalawang mong boys na si Waki at Jacob. Hayaan mo, kami ang gagabay sa kanya. Hindi namin sila pababayaan, kaya huwag kang mag-alala sa taas. Pinsan Jet, naman ka namin, Pinsan Jet. Hindi lang mo makakalimutan. At mamimiss ka namin ng sobra. Pinsan Jeff, huwag kang mag-alala sa mga mahal mo sa buhay dito. Kami na bahala sa pamilya mo, hindi namin pababayaan. Alam namin na masaya ka na dyan, kasama nila Tita D, Tito Leone, iba pa natin mga mahal sa buhay. Basta tayo, alam naman namin na nandiyan ka lang, hindi mo kami pababayaan dito. Basta, mahal na mahal ka namin at siguro matagal bago kami maka-move on dahil sa bihira talaga katulad mo. Kaya, I love you, Jeff. Namimiss ka namin talaga. Magandang umaga po, tanghali, gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala, si Tita Offie, ang tiyahin ni Jeff na nasa malayong lugar. Ano ba ang hindi ko malilimutan kay Jeff? Ang hindi ko malilimutan sa kanya ay nung February 10, 2023, pinuntahan niya ako kala Tito Bimbo. He hugged me so tight and kissed me and say I love you. Gaya nga ng trademark niya sa lahat ng tao na every time na may makikita niyo siya, laging ganyan. Ihahag niya kayo, ikikiss and say I love you. On that moment, if only I knew na he will leave us soon, I should stay longer in his arm and hug him in return. Na sana yung moment na yun pinagtagal namin. Ang hirap. Say goodbye. No goodbye, Jeff. Just see you soon. At least mahal ka ng Diyos. Dahil hindi ka niya pinahirapan pa. Rest assured na hindi namin pababayaan ang pamilya mo. We're here to support them. Rest in paradise, Jeff. With your mom and dad. I love you. I love you more. Si Ismok, hindi lang basta mabuting tao yan. Magaling na tao yan para sa akin. Walang pinipiling respetuhin. Sa lahat, pinipigil ng importansya. Baka tama ng matanda. Walang pinipiling estado sa buhay. Loverboy din yan, si Ismok.
na asawa, malambing, magaling pasay na asawa, stage father, galing na tatay. Umaga akong tumangkad eh. Kaya 14 anyos pa lang ako, nakakalaro ko na yan. Sila nila Bagget, sila Bayag, Kuya Humphrey, kaya yung tinatanong ng lakas, putang ina. Sinasalansan kami niyan sa ring. Yung dati, yung port sa bukid, may pagganong pa yun eh. Shoot kami ng shoot doon, pagdadaretso sa smoke. Lagapag na lagabag yung board. Lahat yung pinagsamahan nating dayo, liga, magkakampi tayo. Pinagkampihan, pinaglabanan natin limahan, napakadami smoke, napakasaya natin. Pero mas na-enjoy ko na magkalaban tayo sa liga. Yung thrill na habulin ka, bantayan ka, mas masarap eh. Sa dami ng pinagsamahan nating inuman, sa ating magkikita tayo, lahat napakasaya eh. Kaya yung mga sabi natin hindi makakalimutan, halos lahat. Lahat talaga. Yung mga inuman na hinihimatay tayo bigla, pag napakasaya, yung umiihi ka, tapos bigla ka himatahin, kahit may tay-tay yung buhangin. Yung lamay ni Kagawad Robing na iniinom ni Jacob yung tubig ulan, galing alulod. Sinuwi ng mga tsahin sa Laguna. Dinadakot ng kamay, ininom ng ganun, tinagalitan mo. Sabi, umuwi ka muna, kumuha kang baso. Yung inuman na inumaga tayo, sobrang saya. Dinala mo dun si Waki, kailangan umuwi ka na. Pagbalik mo, dala-dala mo si Waki, doon mo pinatulog. Habang nagiinom tayo, binato mo kami ng pulutan ng Hugo. Napakandami smoke. Salamat. Salamat sa inspirasyon ng maging mabuting tao. Hindi pa rin kami mga paniwala, smoke, pero hindi pa rin seeking. Meron tanggapin, pero sigad lang ano eh. Kaya buunin na yung respeto namin sa aking pagmamahal namin sa'yo. Ibigay na namin sa mga anak mo, sa misis mo, sa pamilya mo. Ano na, kasama yung smoke. Maraming salamat. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Salamat. I love you too. Magandang hapon po ng Sabado de Gloria dyan sa ating nandito po. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan itong video na to patungkol sa ating Jeff, o mas kilala sa Jeff Smoke. Kasi alam nyo, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na sa sobrang murang edad wala na po siya sa atin. Pero alam ko mananatili siya sa puso natin, lalo na po sa mga kabataan dyan sa atin na nagsilbing inspirasyon si Jeff. Alam nyo po, kami po medyo yung gap namin malaki na po, no? At yung mga panahon po na kasagsagan ng paglalaro niya ng basketball, madalas po wala na po ako dyan sa atin. Kaya hindi ko kami masyado nagkakampi. Pero yung pagkakataon nga po na mag-champion ng New Bukid, yun, nagkataon po magkakampi kami doon. Pero makwento ko lang po sa inyo, no? Isa po si Jeff sa mga kapanahunan namin, kabataan, na alam niyo po yun, nangarap at pilit tinutupad yung pangarap. Sagwa ng yung panahon po namin, lalo na sa inyo mga kabataan, no? Nung kabataan po namin, mahirap po talaga, maniwala po kayo. Mahirap dahil yun po yung mga panahon na ini-introduce o pinapakilala yung bawal na gamot, which is yung shabu. Nung panahon na yun, mura siya, maganda, kaya marami na inganyo. Kaya hindi natin masisisi at magtataka kayo, lalo na yung mga kabataan, bakit ang dami na nag-take ng masamang bisyo nung panahon namin. Yun po ay dahil doon sa mga pagkakataon na yun. Maswerte kayo mga kabataan ngayon sapagkat hindi nyo na arok na gawing bisyo o maging bisyo yun dahil sa mahal at mahirap. So kaya sinasabi ko sa inyo ng panahon namin, mahirap yung paglaki namin dyan sa lugar natin. Anyway, maiba tayo, balik tayo kay Jeff. Si Jeff, nakita ko rin yung sarili ko sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi sa kagustuhan namin na mabago yung pamumuhay, no, ginawa namin magsikap. At nakikita ko rin sa kanya na pareho rin ang aming sikreto. Alam niyo yun, yung
may mapagmahal na asawa, kaya ganun din kami sa pagmamahal namin sa aming pamilya. So, yun ang number one sekreto ng buhay. Sa inyo na mga asawa na dyan, mahalin nyo ang asawa nyo tulad ng pagmamahal nyo sa magulang nyo. Yun ang sekreto ng buhay. Aasenso kayo, maniwala kayo sa akin. Okay. Hindi ko na patatagalin pa. Marami sa inyo tumatawag kay Jeff ng Jeff Smoke. Tama? Pero hindi ko alam kung may nakakaalam sa inyo kung bakit siya tinawag na Jeff Smoke. Malamang wala nakakaalam sa inyo, lalo na sa mga kabataan. Sa pagkakaalam ko, bata pa kami sa lumang tindahan ni Nanang Ising. Malita bata pa yan si Jeff. Siguro dahil sa pagiging malikot, makulit, napitpit ang niyan, yung paasahing lalaki. Sa hindi ko alam kung bakit, kung nabagsakan ba siya o naipit. Pero yung pagkakapitpit mong hilalaki niya sa paa, as in talagang pitpit, no? Sobra atungal niya nun. Ang sagwa na itsura. Kasi napitpit siya, durog, sobra yung laman, ganyan. So, hindi ko matandaan kung si Kuya Leonie mismo ang nagsabi na, kasi sobra iyak ni Jeff, no? Kung nakita nila yung hilalaki ni Jeff sa paa, mukha siyang yung binebenta nilang longganisang smoke na tinatawag. Kaya magmula nun, tinawag si Jeff na Jeff Smoke. Yun ang pagkakaalam ko. Matagal na panahon na yun. Palagay ko, even si Jeff, di na niya natatandaan yun kahit nabubuhay pa siya. Pero yun talaga ang dahilan. Nagkaroon siya ng hilalaki sa paa na napitpit, kaya tinawag na Jeff Smoke dahil sa mukha siyang longganisang smoke. Okay? Jeff, hirap pa rin tanggapin, pero lahat tayo pupunta dyan. Una-una lang talaga. Paring Smoke, rest in peace. Iniklamo kami sa pagkawala mo. Mong tropa ay dadalamhati sa bigla mong pagkawala. Hindi ko pa rin maisip bakit ganun. Pare, mahal na mahal ka lang buong tropa. Si Smoke, matagal ko na siyang kakilala. Hindi naman close na close, pero kami talaga yung magkababata. Pati naman yung mga lolo namin, hindi nakakapagtakang magtropa kasi yung lolo namin, lolo ko, si Tata Andro, tsaka si Tata Selo, best friend din. Kaya kaming mga apo, ganun din kami. Si Smoke, nagiging player, sa batch namin, ang bukid, scoring machine yan. Sa team namin, pag ako may dala ng bola, siya lagi ang first option ko. Dahil alam ko, kayang-kaya ni Smoke lahat ng kalaban. Lalahatin ko na lahat ng player na nakalaban namin sa huli. Ewan ko kung may nakablang kay Smoke. Mawalan man ang tira, sigurado, foul, free throw. May puntos pa rin kami. Ang lakas maglaro ni Smoke. Patunayan, nung laban namin ng mga artista sa sukat, mga artista yon, bad trip, yung malalaking nakalaban na yung mga artista kasi hindi malaman kung paano siya babantayan tsaka mabablangka. Kaya napakasaya namin noon kasi champion din kami noon. Sa labas ng court, si Smoke, palabate, walang masamang tinapay dyan sa tao na yan. Lagi naka-face bump, alam ng mga kabataan yan, kahit mas bata sa amin. Pag nakita ka niyan, businahan ka, nakamotor man siya, nakakotse. Tsaka hindi nawawala yung time niya pag uuwi yan, na hindi man lang makikipagkwentuhan sa mga natitirang tambay doon. Kahit
10 minutes, 5 minutes, papaalam pa yan. O, sige, uwi na muna ako. Napaka humble niyang tignan sa mga nakamit niya. Mga anak niya, pamilya, napaka-close yan, sweet. Kahit noon pa naman, kita namin ang paglaki niya. Napaka-sweet talaga niya sa mga parents niya, kay Ate Demi, kay Colyoni, kay paring Nixer, pati sa mga tropa. Ang di ko makakalimutan, mga unforgettable moments namin, siyempre, nung kabataan namin. Babay kami, paikot, Buli, Sukat, Paranaque, BF, Alabang, then back again sa Buli. Nabata pa kami, no? Baliwala. Pero para sa akin, yung paglalaro namin, simula nung natuto kami maglaro kasi masarap kalaban ni Smoke eh. Ang sarap din kakampi. Masarap kalaban kasi napaka-competitive niyan. Talagang matcha-challenge ka. Gagaling at gagaling ka kasi binababoy ka ng Smoke eh. Yun naman ang forte niya. Yung forte niya is kayang-kaya niya lahat ng babangga sa kanya sa court. Meron pa akong unforgettable moments nung mga single pa sila ni Josie. One time, nabastos yan sila sa may bandang Concepcion. Ito namang lalaki, ay sa amin ng 1 year, akala siguro, ganun-ganun lang ang mga taga-bukid. So, na-tsempo namin isang beses. Ayun, bali, alam ko, nabarangay kami daw. Pero, talalang kabataan, syempre, kaya ganun si Smoke. Pre, kita nyo naman ngayon, childhood sweetheart yan si Josie. Napaka bait yan sa pamilya. Paring Jeff, hindi mo alam kung paano kami nalungkot kahit kami nandito sa pangbansa. Mahal na mahal ka namin, pare. Rest peacefully, pare. Una sa lahat, condolence sa pamilya ni paring Jeff, paring Josie, sa mga anak niya, kapatid, kamag-anak. Condolence po sa inyo lahat. Ang pagkakakilala ko kay paring Jeff ay isang napakabuting tao, mapagbiro. Laging joker yan eh. Yung makikita niya ako, may payapos-yapos pa, I love you pare pa sasabihin niya. Ganyan si paring Jeff. Wala akong masasabi dyan sa tao na yan. Kaya saludo ako sa iyo, pare. Sa paglalaro ng basketball, mas lalong saludo ako sa iyo. Kasi ang dami mong accomplishment, MVP, mga awards, Mythical 5, lahat-lahat na interbarangay. Ikaw ang nag-iisang paring Jeff na nakilala ko. Pare, wala naman akong masabi kasi lahat nabigla sa pangyayari. Isa kang mabuting tao, yun lang ang pagkakaalam ko sa iyo. Isa kang mabuting tao, mabuting asawa at mabuting ama sa 3 mong anak, pare. Pasensya na, pare. Yung huling pagkikita natin, yun na pala yung huli. Kumain tayo ng pizza, padaan kayo ng 2 anak mo, nakamotor. Yung time na yun, sana laro na natin ng hapon nun eh. Kaso talagang gano'n ang buhay. Hindi natin inaasahan, nagkaroon ng sunog, kaya na-postpone. Hindi talaga ako makapaniwala, pare, hanggang ngayon na
nangyari sa yan. Pero sabi nga, that's life. Tanggapin na lang kung ano man yan. Kung ano man dumating sa ating buhay, tanggapin na lang natin. Muli pare, salamat sa lahat ng pagsasama natin, sa lahat ng masasayang alaala na iniwan mo sa amin. At sana maging masaya ka kung saan ka man naroon, pare. At huwag mo na rin isipin ang iyong pamilya kasi marami naman tutulong dyan, panigurado. Dahil isa kang mabuting kaibigan. Kaya walang hindi tutulong pag nangailangan ng iyong pamilya. Pare, hanggang sa muling pagkikita, pare. Saludo ako sa'yo. Si Jeff, para sa akin, alam naman ng lahat ever since na yung mama niya, yung tatay niya, at saka yung mama ko, magkapatid. Si Jeff yung isang typical na tao na mula pagkabata, napaka-jolly. Ano ibig sabihin ng jolly? Masayahin, brusko, pagka-down moment talaga sa tao na yun. Isa pa, ang pagkakilala ko kay Jeff ay yun nga na medyo maligalig. Pero yun eh, joke lang. Pero yun eh, nasa sa inyo kung ano ang isipin mo. Pero sa akin, dahil sa kilala ko siya, sa akin wala yun. Kagaya nga nung madalas akong naglalakad dyan, anytime na dadaan ako dyan na pag sa kalsada siya sa bukid, ako binabump lagi ako niyan. Tapos kunyari patay Malaysia, pagbabump siya sa akin, biglang, ay, andiyan ka pala. Ganon si Jeff. Basta kami nakita niya, saan man kami nandoon makita, babati yan. Ganon siya. Yun ang pagkakakilala ko. Palabating tao. Marami kami pinagsamahan niya, lalo sa basketball. Sa katunayan, nung kami naglaro noon, hindi ko nakakalimutan niya na sinasabi niya lagi na tayo yung magkakasama ng tinalo natin na suka, nalilima lang kami. Na iyan pa nga, pinupulikat pa yan dahil kaya nag-aapat kami sa loob ng court dahil pahinga muna. Kaya sabi ko talagang yung teamwork namin nandoon. Saka hindi siya mahirap bigyan ng instruction. Nagkataon naman na lahat kami nung time na yun talagang binuhos namin ng pay namin. Ay, kanina pinagmamalayan si Jeff. Sabihin na natin medyo magiging emotional ako. Kasi si Jeff yung unang-una at nag-iisang tao na tumanggap sa akin. Noong mga panahon na sabi nila, kinundi na ako ng tao. He opened his arms para sa akin na hindi siya nagtanong na ate, bakit ka umalis sa una mong pamilya, ganyan, o sa una mong asawa. Hindi niya tinignan yon. Pag ko sinabi niya sa akin na uunawaan kita kasi ikaw yan. Yan ang gusto mo. Kaya, kaya kong intindihin. Siya yung klase ng tao na hindi kanya huhusgahan. Kaya nga lagi ko sinasabi, siya yung knight and shining armor ko. Kahit walang kabayo, motor lang, knight and shining armor ko siya. Nasabi ko lang yung katotohanan kasi galing yun sa puso ko na napakahalaga sa akin ni Jeff. Sorry sa pagiging emosyonal kasi sa kanya ko lang naramdaman yung pagkakaroon ng isang tunay na kapatid na hindi ako hinusgahan. Napakabait na tao. Sabi ko nga kahit kanino, sa lahat sinasabi ko, kung kayo nawala ng isang Jeff, kami, 1,000,000 Jeff ang nawala sa amin. Mga aning sabihin, I might sound maarte o anong tawag, kung ano pa may gusto nyo itawag, pero kumbaga, hindi ko inasahan na sa ganitong kaaga mawawala siya. Kaya ayun, kaya maganda sama namin ni Jeff. Parehas kaming tiwala sa isa't isa dahil magkaano na nga kami maigi, talagang pamilya na. Kaya sa anumang oras, lagi kaming tinatawag. Pagka may time naman kami, pupunta kami. Ganun kami. Sanggan dikit na kaming pamilya, hindi lang bilang magkamag-anak. Isa yun sa mga bagay na hindi ko makakalimutan sa kanya. Na kung gaano ko ka-importante sa kanila. Na sila lang yung nakagawa nun para sa akin.
misis mo? Jeff, ang kaya ko lang ipangako, huwag kang mag-alala. Alam ko masaya ka na kasi kasama mo ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala sa pamilya mo, kay Josie, sa mga anak mo. Gagawin ko pa rin sa kanila yung ginagawa ko. Kahit nung nandito ka pa. Alam mo naman na every time na gusto niyo akong tawagin para dahil may kailangan kayo o kailangan niyo ng tulong ko, lagi ako nandyan para sa inyo. Lalo na ngayon. Yun lang ang kaya kong kumbaga ipangako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Suporta pa rin ako sa family mo. Lalo na kay Juliana. Kasi alam ko kung gaano ka siya kahalaga sa'yo. Ako naman, Jeff. Basta yan, alam ko naman na kahit siguro kung buhay ka, sasabihin mo rin yun kung sakaling dumating ang panahon. Siyempre, di mo naman alam kung kailan ka mawawala sa piling namin, lalo na sa pamilya mo. Andun pa rin kami, yung suporta namin kung kinakailangan. Basta, ang inaano lang naman namin, siyempre, alam mo naman ang buhay namin. Hindi naman kami mapera sa panahon na to. Pero yung kung kinakailangan kami sa ibang bagay, wala problema yun. Ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Lalo sa ngayon, kung nawala ka, paano na? Diba? Hindi na iisipin mo rin kung buhay ka, diba? Kung sakaling dumating yan, nangyari sa'yo ngayon. Siyempre, di man natin alam na ganyan ang mangyayari sa'yo. Siyempre, kusa na namin yun. Hindi na kami para para kung ano kailangan ng pamilya mo na kaya naman namin o dati namin ginagawa, gagawin pa rin namin. Huwag kang mag-alala doon. Alam naman natin na nawala ka na. Magkakaroon na lang kami ng magandang pakigsamahan ng iyong pamilya. Basta masasabi ko lang, Jeff, sa huling sandali, I love you. Ganun din ako, ha. Kami ang mag-iingat kasi ikaw, nandiyan ka na eh. I love you. Mahal ka namin. Huwag kang Okay, wala problema. Kung ano yung pagmamahal namin sa'yo, sa mga anak ko. Mas dodoblehin namin. Sige. Ayun, since iisa lang din naman yung mga sinasabi ng tao when it comes kay Tito Jeff, like every time na makikita ka niya, hindi ka niya yayakapin, ikikiss, ganon. Tapos, sobrang supportive niya. Like sa nung nag-pageant ako ng grade 6, kasama ko siya. Mga sagala ko nung bata pa ako, lagi siyang nanonood. Tapos, every time na wala akong kasama papasok sa school nung junior high, siya pa talaga yung maghahatid sa akin, ganon. Kaya, sobrang supportive, sobrang sweet, sobrang caring, ganon. So, yun. Sa akin naman po ay, si Tito Jeff para sa akin, grabe yung tulong talaga niya sa akin. Simula nung pagkabata ko, sa akin talaga, mismo sa kanila na ako yung lumaki simula senior high school ako. Yung sinabi ko, sila papa hindi uwi na Batangas dahil na-demolish yung bahay namin. Ayaw ko talagang sumama sa Batangas. Makatita talaga ako. Hindi nagdalawang isip Tito Jeff na pumayag na dito ako tumira sa kanila. Laki sa aming mga pamangkin niya, wala siyang alinlangan na tumutulong, nagbibigay sa amin minsan pagkakailangan namin ng financial, hindi nagdadalawang isip. Lahat ng mga memories, nasama niya ako sa mga gala. Ayun yung pinaka-namimiss ko sa kanya. Ang dami ko napuntahan din dahil sa kanya. Ultimo, kahit kasama niya sila Kuya Nixon, sila Ate Mary, sinasama niya pa rin ako, hindi niya ako nakakalimutan na isama sa kanila sa paggala nila. Like, punta sa Tagaytay, sa ganito, sa mga reunion ni Tita, reunion nila. Nandun ako lagi. Kaya sobrang mainis ko si Tito Jeff. Kasi dito na rin ako halos lumaki sa kanila na 7 to 8 years. Nandito ako nakatira sa kanila, nakinupok niya ako. Yun lang, mainis ko si Tito Jeff. Sobrang bait niya. Ito niya naman ang sinabi. Yun nga, isa na yung pag naggagala kami, nasama niya ako, lalo ko sa dami namin napuntahan na iba't ibang lugar. Biruin mo, pinasok niya pa ako sa trabaho, siya pa yung nagpasok sa akin. Yan yung trabaho niya, dyan din ako nakaipon kahit paano na alam namin itong huli na i-stress na kami kahit ako. Sa kanya ako lagi nadaing. Pero lagi niya ako pinapayuhan talaga. Siya lagi
nagpapalakas ng loob ko na, hindi ka, kaya mo yan. Kaya mo pang, bata ka pa, marami ka pang mahanap na ibang trabaho. Hindi ka pa, inong edad, 22 years old ka lang. Kaya pang makahanap na ibang trabaho. Huwag mong siksik yung sarili mo na alam mo, kaka-stress mo yan. Kaya lagi yung inaano sa akin, last few days na nakakausap ko siya. Sa akin siguro yung di ko malilimutan is nung nagkaroon ako ng insecurities when it comes to my physical appearance. Tapos nag-message siya sa akin. Ano ba yan? Ayun, like nag-message siya sa akin na sorry. Kaya mo yan niya. Wait lang, pakat na naman. Ayun, nag-message siya sa akin na ate ganda, maganda ka inside and out, gano'n. Tapos yung mga hugs and kisses niya kapag nagkikita kami, hindi pwedeng mawala kapag nagkikita kami yung mga hugs and kisses niya, gano'n. Tapos yung pagiging jolly niya na tao, like siya yung nagbe-bring talaga ng joy sa family namin every time na magkakasama kami. So yun. Ay, Tito Jeff, kung nakikita mo kami, nakapapanood mo to, namimiss ka na namin. Yun lang, pangako ko sa'yo, lagi, alam mo naman, close na close ako lalo ngayon kay Waki. Lagi ko yan niyayaya, kakain kami pag everyday off ko. Kukwento ko sa inyo, kasi minsan si Waki naiya magkwento sa inyo. Ako minsan yung nagkukwento sa inyo para ganyan, ganito si Waki, ganyan. Lagi nakasar na, ayan na, yung may chismosa, sabi mo chismosa. So Tito Jeff, pangako ko sa'yo, dito lang ako para kinawaki Jacob, gigaan na, lalo na din kay Tita. Kailangan nila ako, kailangan ng ganito, kailangan nila utusan, ganyan. Kailangan, basta, nandito lang ako para sa kanila dahil napakalaking tulong sa akin nung tumira ako sa inyo, kinupok mo. Mahal na mahal namin, Tito Jeff. Namimiss ka namin, namimiss you. So, hi Tito Jeff, if you're watching this. Pinramis naman namin ni na Mami and ni Daddy na kami na bahala kay Waki. Since ako yung pinakamatanda sa magpipinsan sa side mo. Ayun, I'll always guide them. Lalo na si Waki tsaka si Jacob and si Juliana. And sana masaya ka na dyan kasi maraming nagmamahal sa'yo, maraming handang mag-help kina Tita Josie, and sana nasa mabuting kalagayan ka na ngayon and free ka na sa lahat ng stress. And ayun, mahal na mahal ka namin. Love you, Tito Jeff. Mahal ka namin. Bilang isang kapatid, si Jeff, sobrang lambing, sobrang maalalahanin, sobrang mapagmahal na kapatid. Minsan napagkakamalang sa amin kung sino bading. Kasi every time na magkikita kami, lagi kami nagyayapusan kahit sa kalsada. Binabangga niya ako every time na nakikita niya ako dyan sa kalsada. Para sa akin, mapagmahal na kapatid. Sa larangan naman ng basketball, ako po, lalo tayong walang masasabi dyan sa kapatid ko na pinagmamalaki ko yan. Kahit saan ako magtrabaho, lagi kong pag sa ang topic na namin, basketball na pinag-uusapan, sinisingit ko yan si Jeff na ang kapatid ko lumalaro sa ganito. Ang kapatid ko talagang malakas maglaro, kilala sa barangay namin. Kumbaga sa pamilya namin, siya yung hindi lang sa pamilya, pati siguro sa barangay na rin namin na talagang high fly siya eh. Kumbaga, siya na yung MVP ng lugar namin every time na lang na magcha-champion man. Siya yung laging may nakukuhang award, hindi na si zero. Kasi, pag kasama kami dalawa ng daddy ko, iba yung laro niya eh. Grabe yung lakas ng laro niya, kumbaga, ayun kuya ko, saka daddy ko, nanonood na naman. Bibigay ko yung best ko. Ganon, basta every time na may laro yan, lagi kami kasama kasi gusto niya, nando kami sumuporta kada laro niya. Kaya ako,
pag sa basketball talaga, kahit sa lumaro yung kasama kami. Siyempre, ang mga bagay na hindi ko makakalimutan kay Jeff, napakadami. Hindi ko na, napakahirap isa-isahin. Kung ano yung, ang unang-una siyempre, yung hindi ko makakalimutan kay Jeff, yung pagmamahala namin dalawa. Sabi nga nung nanay tatay ko nung nabubuhay, anak, dadalawa na kayo. Kayong dalawa na lang magmamahalan. Wala ang ito ang tutulong sa inyong magkapatid, kundi kayong dalawa. Siguro, words na lang, hindi ko alam kung, kasi hindi ko na iisa-isahin. Kasi ang bottom line nun, yung pagmamahala natin magkapatid. Yun lang yun. Yun naman ang pinaka-importante eh. Yung pagmamahala ng bawat isang magkapatid. Hindi ko na iisa-isahin pa. Sa'yo, kapatid ko, mahal na mahal kita. Hindi kita makakalimutan sa lahat ng ginawa mong tulong sa akin. Nung ako dumating sa buhay, ups and down, ikaw yung nagmamoral support sa akin. Ikaw yung nasa likod ko, pinapalakas mo loob ko sa aking dalawang anak na hindi mo pinababayaan. Nandiyan ka palagi para mag-moral support kay Ninya, kay Tri, kay Neri, sa akin. Basta, hindi ko makakalimutan yung mga ginawa mong tulong sa akin. Bilang magkapatid tayo. Sabi ko nga, nahahabag ako minsan sa sarili ko. Wala na nga tayong magulang. Dadalawa na tayong magkapatid. Kinuha ka pa sa akin. Napakasakit para sa akin yun. Ako na lang ang natitira, sabi nga, last man standing ako. Kung magpapakalungkot naman ako araw-araw, magpipighati sa pagkawala mo, at talo ko. Inisip ko na lang, nandiyan ang mga anak mo, nandiyan ang aking dalawang anak, si Neri, para magpalakas ng loob ko. Pag bumigay ako, wala rin mangyayari eh. Kaya ang ginagawa ko, Jeff, inuunti-unti ko na lang tanggapin ang pagkawala mo. Bagamat biglaan, napakasakit. Sabi nga nila, isang pitik lang, nawala ka na. Napakabilis ng buhay. Ang buhay pala wala nang pinipili. Ang buhay binibigyan ka ng dahilan kung ano yung kamamatay mo. Namatay ka sa larangan ng hilig mo, basketball, doon ka rin namatay. Yun yung naging dahilan, kaya ka namatay. Naisip ko din, paggising pala pa lang natin sa umaga, pasasalamat na. Kasi, hindi natin alam kung tayo sa araw-araw nagigising pa kinabukasan. Kaya yung paggising natin sa umaga, pasasalamat agad. Ayokong haluan ng lungkot. Ayokong umiyak. Basta sa akin, mananatili ang pagmamahal ko sa'yo. Pangako yan. At hindi ko naman pababayaan ang tatlong anak mo. Nakapangako naman ako sa'yo na nakaburol ko sa bahay. Inuusap ko naman si Josie na siguro tatayo na rin akong tatay para sa tatlong anak mo. Kay Josie, hindi ko pababayaan yun. Nangako naman ako doon. Yun lang ang magiging mensahe ko para sa anong klaseng kapatid ng kapatid ko. Yun lang, maraming salamat sa mga pumunta po sa last night ng kapatid ko. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Alam niyo na po yung kung sino kayo. At masaya na po ang kapatid ko. Sa kada araw, kada gabi na napunta po sa kanya. Hindi po matatawaran ang pinakita niyong pagmamahal sa kapatid ko.
Nakikita niyo po kayo, alam ko po yun. Nakikita niya kayo, lahat ng nakikiramay, sa lahat. Opisina niya, katrabaho niya, katim niya, everyday na kakampi niya sa basketball, kaibigan niya sa malalayong lugar, napunta pa rito. Kaya masaya na ang kapatid ko. Nakatingin na lang siya at tinitingin niya isa-isa sa bawat gabi na napunta sa kanya. Kaya ako, naiibsan ng aking kalungkutan pag nakikita ko yung dagsa ng tao na napunta sa kapatid ko. Kaya sa'yo, Jeff, sa lahat po ng nakiramay, makikiramay pa, sa last night, maraming salamat po sa inyo lahat. Ipagdasal po natin ang kaluluwa ng aking kapatid. Pero tingin ko, langit po pupunta ng kapatid ko. 120%. Langit po ang pupuntahan ng kapatid ko. Dahil walang masamang tinapay sa kanya. Lahat kaibigan. Salamat! Salamat po sa inyo lahat. Si Daddy para sa amin, sobrang supportive niya sa amin magkakapatid. Mas lalo sa mga gusto namin. Lagi niyang binibigay kahit anong luho namin sa kanya. Hindi nawawala yung yung pagmamahal niya sa amin. Lagi niyang binibigay mga gusto niya namin. Sobrang supportive niya sa amin. Nabugbuga ka sa plaza. Kaya ko nagsibi, Daddy. Sabi ko, Daddy. Para sa akin po si Daddy, napaka-supportive niyang magulang sa amin. Kahit anong gusto namin, ang luho, binibigay niya sa amin. Mas lalo kay Juliana, lagi niyang binibigay sa amin lahat. Kahit mahal na yung gamit na gusto namin, tinatry niyang bilhin para sa amin. Lagi niya kaming ginaguide sa kung anong gusto namin, kung anong hilig namin. Lagi siya nandun para sa amin. Hindi niya kami pinapabayaan, ayaw niyang nag-iisa kami. Lagi niya kami tinatanong kung anong problema, kung may... Kung anong gusto namin bilhin, binibili lang ni Daddy. Lagi siya nandyan. Lagi siyang Third nandito sa katabi namin. Tataas na subject, 300 pesos per subject. Pag may bumaba, 500. Ikaw ba kumita doon? Paano ka ma-motivate kayo? Sige. Kayo, yun ang deal. Wala din na bawas. Right away, bigayan kagad ng kasyo. Ayun. Wala din na bawas. Bawas din. Paano ma-motivate ka? Bakit yun? Maganda yung lahat tataas tapos pag may bumaba, 500. Sige. Clear. Ikaw ang mismo. Ano sa'yo? Ang hindi ko makakalimutan na laging ginagawa sa amin ni Daddy. Kung gaano siya kasweet sa amin, kahit uwi siyang pagod, pinipili niyang laging maging masaya. Hindi niya pinapakita na na-stress siya sa amin at nahihirapan sa trabaho. Kung ano yung sinasabi ng ibang tao, ganun din yung ginagawa niya sa amin. Wala siyang pinipiling tao. Ngayon ko, lagi ko kami bilhin sa Daddy. Oo. Sagot tayo nga. Tuwing Sunday, lagi niya pong gustong umalis kasi nga po yun lang yung free time namin. Gusto niya kahit pagod po siya sa buong Lunes hanggang Sabado. Gusto niya po kasi masulit po talaga yung pagsama namin, hindi yung nakatambay lang sa bahay. Gusto niya
kada linggo may memories na maaalala para sa kanya. Lagi niyang gustong mag-bonding. Ang message ko kay Daddy, wag niya po kaming papabayaan. Lagi niya kaming gagabayan sa mga gusto namin. Tulad ng sabi niya, gagabayan niya kami sa kahit anong gusto namin, mga pangarap namin. Kung gusto niya sa amin, tutuparin namin para sa kanya. Tsaka, lagi niya pong gabayan si Mami, bigyan niya po ng lakas ng loob. Alamari ka namin, Daddy. Di mo makakalimutan paglinis mo namin. Kahit pagod ka. Yun lang, di. Kaya masabi ko lang sa'yo, di, mahal na mahal kita, di. Alam mo naman yan, di, simula dati. Simula pagkabata ko, lagi mo sinasabi sa akin na proud ka sa akin. Kahit alam mong hindi kami ganun ka ni Jacob sa school. Lagi mo sinasabi sa amin na okay lang yan, bumawi na lang sa next quarter. Lagi mo sinasabi sa amin, hindi naman bumabase yung galing at talino mo. Mahal na mahal ka namin, di. Lagi mong tatandaan yan. Actually, 15 years old pa lang kami, Jeff. Crush siya ng best friend ko, si TM. And then, yung pinsan niya, si Chester, siya yung nanliligaw sa akin. And then, siya yung tagagawa ng love letter ni Chester. Actually, kahit handwriting, siya yung gumagawa. And then, yung mga regalo ni Chester, siya rin ang nag-aabot. Doon kami nagkakilala ni Jeff. Nanonood kami ng, I think, Mighty Ducks pa ng time na yon. Kasi yung best friend ko laging gusto makita si Jeff, manood kami ng basketball. And then, ang nangyari kasi, binasad ko si Chester. So, sabi sa akin ni Daddy mo, gusto mo, Ter, niligawan ko at lulukoyin ko para makaganti ka. So, ayun, kinaya niya yung mga salita niya, nakarma siya tulog. Bumaksak yung tulay. So, doon kami nagkatulog. Actually, hindi pa doon. So, marami pang nangyari. Una, naging tropa-tropa, barka-barkada. Punta kami sa Batangas. Marami kami pinupuntahan. Nagagala sa mga bundok, sa Lawit Dila Beach. And then, ayun, parang unti-unti na-develop kami dalawa. Pero kung nandito si Jeff, kukontahin niya ako. Kasi sasabihin nun, ikaw nanligaw sa akin, hindi naman ako nanligaw sa'yo, no? So, yun. Tapos, so that's April, May. Bakasyon yun eh. And then, June, pasokan na start na ng bakasyon. So, April, May, yan, everyday, pupunta siya sa amin. Pero lang kami, as barkada, ganun. Tapos hanggang sa na-develop na kami. And then, July 19, 2016, yun, sinagot ko na siya. Pero kung nandito, sasabihin na naman niya, kukontahin na naman ako noon. Sabi mo, sinagot kita, baka sinagot mo. Sasabihin na siya ang sumagot sa akin. Ang yabang talaga. Yun, doon kami nagkakilala. Very sweet kasi si Jeff eh. Parati siyang may gift, every occasion, parati talagang may regalo yan sa akin. And then, hindi siya nawawalan ng talagang always may gift siya tuwing anniversary namin. Ganun. Sa'yo naman, anong klaseng advice? Si Daddy kasi sobrang masayahin yung tao. Sobrang niya, hindi mo siya mapapansin na may problema, ganon, na nai-stress sa trabaho. Hindi siya nagpapakitang nalulungkot sa amin. Supportive siya, tapos
lagi siyang nandyan para sa amin, tinatanong ko anong problema namin. Lagi niya kami ginagabayan. Kung anong mga hilig namin ni Jacob, ni Juliana. Sunod yung layaw nila. Kung ano yung gusto nila, na gulat sa cellphone, sapatos. Talaga hindi yan magdadalawang isip. Talagang bibili niya talaga yung mga bata. Hindi yung katulad ko, ano ka ba, mahal mo, dami natin babayaran. Kasabihin nun, hayaan mo na, para maging masaya yung mga bata. Parati talagang gusto niya ibigay niya yung lahat ng gusto ng mga anak niya as much as possible na kaya niya. Kasi ganun daw siya pinalaki ng mami niya eh. Yung lahat talaga ng luho nila binigay ng mami niya. Kasi yung mami niya ganun din eh. At the age of 46 years old, maaga rin kinuha yung mami niya. Pero ganun, kung ano yung pinakita sa aming pagmamahal ni Jeff, as a father, as a husband, binuhos niya yung pagmamahal niya talaga. Kaya, ang hirap talaga makamove on. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula muli. Hey, I'm on vacation. Yeah, welcome to, and then we have here the, you can see the, ayan po, ang mga baka na putang inang kulay. Where's the mountain province. We have here, pupunta po natin ang lupa na naipundar ng Taong Bakery. Apo, ayan po, sa dami ng harinang nakuha niya mga yan. Dito po kami. Nagbablog pa kami. Okay, ito po yung nabiling lupa ng mga asyendero ng bakery. Okay, ginawang tambakan ng ano? Yeah! Okay, ayan, makikita niyo po yan. Kasi ganun talaga siya eh. Hindi siya nahihiya na ipakita sa'yo yung pagmamahal niya. So yun yung mga mamimiss ko kay Jeff. And then ang hilig-hilig niya sa mga surprises. Naalala ko during pandemic. Kasi ano yun eh, lock-in. So bawal lumabas sa hotel. Birthday ko yun August 7. So hindi ko na-expect na gagawin niya yun. Kasi ang higpit ng hotel, bawal talaga lumabas. So nagpanggap siya as delivery man. So pumunta siya dito, kunyari, hindi ko naman sa isip ko parang si Jeff to. Pero bakit iba yung helmet, saka iba yung damit? Ayoko si Jeff to, baka mamaya hindi, mapahiya ako, nakakahiya. So, pinareceive niya sa akin yung actually cellphone yun eh. Dinireceive ko na, pero nagda-doubt talaga ako, parang something na, parang nilala ko to. Dinireceive ko na, tapos binalik ko na sa kanya yung pumasok na ako sa door, kasama ko si Kuya Nick. Tapos sabi niya, ay ma'am, excuse me. Sabi ko, bakit? Paki-receive po. Tapos sabi ko, is mo ikaw ba yan? Tapos sabi ko na nga, ikaw yan eh. Alam mo yun, yung mga ganong surprises, mamimiss ko talaga. Sabi ko nga, naku, ano kayang gagawin surprise sa akin ni Jeff ngayong sa darating na birthday ko. Sana sa panaginip siya magpakita sa akin kasi sobrang duwag ako. Alam ni Jeff yun na sobrang duwag ako. Kasi ang hilig kasi namin ni Jacob, ako, ni Juliana manonood ng horror movie. Ito yung hindi ko makakalimutan kay Jeff. Kasi every time manonood kami ng horror movie, syempre seryoso ka, di ba? Ganyan, seryoso ka, ganyan. Tapos yung time na, alam mo, lalabas na yung multo. Ang gagawin nun, maglalabas ng takap na kaldero, hagis niya. So syempre magugulat talaga kaming lahat. Yun, yung mga ganong kalokohan niya talagang sobrang maminis sa daddy mo. Ano yung mga kalokohan ni daddy sa'yo? Yung kalokohan ng daddy niya, alam ko na. Kasi si Waki, very mysterious kasi itong bata to, masyadong malihim. So, nung gusto niyang i-my day yung bago niyang girlfriend, ina niya muna, blurred muna yung my day niya. So, ang ginawa ng daddy niya, ini-screenshot sa si and then, sinaya niya si GC namin. So, tawa kami ng tawa. Sabi na, ano ba ito, daddy? Wala akong makita. So, talagang super excited nga si Jeff makilala si Sir. And then, after, I think 1 week or 2 weeks, binaydi na talaga ni Waki yung full, ni Jeff. So, nakita na namin lahat. Kasi si Jeff na alam mo naman, mahilig sa magaganda. So, he's so proud. Actually, proud din yung Sasha kay Jacob. Yung kay Jacob naman, tuwa rin kami sa girlfriend ni Jacob kasi she's so very supportive. Parati siyang nandiyan para sa anak ko.
Especially now na nawala na yung daddy niya, talagang she makes sure na lagi siya nandiyan sa tabi ni Jeff. Even si kahit hindi siya everyday napunta dito, nandito sila para i-support yung mga anak ko. Kaya natutuwa ako. I think natutuwa rin si Jeff kahit hindi niya na-meet si person. Kasi nung pumunta kami ng Enchanted, gusto niya talaga na isama yung mga bata, na mag-enjoy kami. Hindi ko nga maintindihan kasi lahat na lang gusto niya isama. Isama sila Nina, si Tri, isama sila Rain, si Trisha. Kasi ayaw niya may magtatampo, kaya gusto niya isama yung mga anak ni Kuya Jomel. Sabi ko, paano ba tayo pupunta sa Enchanted andito ang kotse natin. So, alam mo yun, parang siguro that time gusto niya talagang mag-enjoy kasi yun na pala yung last na ano namin, na bonding namin. So, anak. And then si daddy niya kasi is very supportive din pagdating sa basketball ni Waki. So lahat ng game nila sa interbarangay talaga he makes sure na nandun siya. Parati sa tabi ni Waki nanonood. Win or lose, gusto niya nandun siya manonood ng basketball. So yun talaga, sobrang mamimiss namin si Jeff. And then lahat ng tao dito sa barangay namin, isa lang ang kwento sa akin kada papasok sila sa door. Siyempre sa una lahat sila iiyak. And then magkukwento sila na mamimiss daw nila si Jeff kasi wala na daw yayakap sa kanila, wala nang hahalik sa kanila, wala na magsasabi ng I love you. Actually, I love you, not I love you. Tapos, actually wala siyang pinipili, bata, matanda. Kahit lalaki kinikis niya, yung mga tropa niya dito, sasabihan niya ng I love you, yung mga kabataan. And then kahit hindi kanya, kahit let's say nakasalubong siya, hindi mo siya nakikita, talaga siya yung babati para lang ma-recognize mo na nandyan siya. And he makes sure na talagang babatiin ka niya. Minsan yung mga pagbati pa niya, panay rin, katarantaduhan. Sasabihin niya, kunyari hindi ka niya nakikita, sasagiin ka niyan. Sasabihin niya, ay, nandiyan ka pala Milo. Akala ko wala ka. So, yung mga ganong kwento nila, nakakamiss. Yung mga lola niya, sasabihan niya, Nana natin, maligo kami sa Guinness ka. So, tatawa si Nana natin. Nung isang araw nga pumunta si Nana natin, ang entrance niya, nandun pa lang sa pintuan, nag-iiyak na siya. Sabi niya, wala nang halik sa akin, wala nang magsasabi ng, Nana natin kami sa Guinness ka, sila Ikang. Lahat talaga sila, sobrang mamimiss namin si Jeff. Alam ko naman nandiyan lang si Jeff sa tabi namin gumagabay sa amin, sa mga bata. Hindi nga siya magpapakita sa akin kasi alam niya duwag ako. Pero sa mga gamit niya, sa mga paborito niyang gamit, nagpaparamdam siya sa akin. Kung meron akong question sa isip ko na bakit ang aga niyang nawala, ang aga niya kami iniwan. Pero alam ko naman na sobrang bait niya kasi kaya hindi na siya hinayaan ni Lord ng magkasala. Kaya ayun, kinuha na siya ni Lord. And then, kahit sandali lang yung pagsasama namin, feeling ko ang haba-haba. Good na for hanggang magkita ulit kami. Kasi buhos ang pagmamahal, sobra-sobra, lampas sa langit ang binigay niyang pagmamahal sa pamilya niya. Noon, parati namin pinag-usapan kasi hatid sundo niya ako sa work. Ganon din si Juliana, hatid sundo. So, mamimiss talaga namin yon. And then, parati kami nagkakwentuhan before na sana kung may mawawala sa amin dalawa. Sabi ko sa kanya, ako yung mauna kasi siya yung malakas sa aming dalawa. So sabi ko, hindi ko makakayanan kung siya yung unang mauna. So, yun nga yung nangyari. Siya yung nauna sa amin. So, I think, binibigyan naman niya ako ng lakas ng loob. Binibigyan niya sa akin yung pagiging strong niya. So everyday, nababawasan yung pag-iyak ko. Ngayon, nakakapagsalita ako ng straight. Kasi before talaga, syempre, first, second, third day, hindi ako nakakapagsalita ng ganito ka-straight. Kasi naalala ko siya eh. And then, syempre, may moment na makikita mo yung gamit niya, maiiyak ka, may time na gigising ka sa madaling araw, may isip mo, ay, wala na pala akong asawa, wala na pala si Jeff. Pero, alam ko nandyan siya sa tabi ko talaga. Ang message ko kay Jeff, sana, kahit hindi ko sabihin, alam ko nandyan siya sa tabi namin. He's now our guardian angel. And then,
Salamat sa 26 years na pinagsamahan namin. Kasi since 16 years old, magkasama na kami. Alam ko everyday talaga, mamimiss ko yung mga ginagawa niya sa amin. Kaya, mahal na mahal ka namin, Daddy. Sana lagi mo nang gagabayan ng mga anak mo. At sana lagi ka magpakita sa akin sa panaginip. Kahit sa panaginip lang. Panaginip lang, Daddy. Huwag yung kasi alam mo naman. So, I love you, Daddy. I love you, Daddy. We will miss you.